Good afternoon po sa bawat isa. Nanayaan po na tumayo ang ating pong mga kasama dito sa loob ng room kung saan po dinadaos ang ating prayer meeting, online prayer meeting. Magandang hapon po, magandang gabi po sa bawat isa, sa mga patuloy na sumusubaybay. Naway tuloy po natin maranasan ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Tinako mo po kami ng ligtas at may kalakasan at bigala. Kagalangan, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, sa aming pong pagsamba, ikaw po ang siyang may taas, madakila sa aming kalagitnaan. Salamat po, pinupuri ka namin at tinadakila sa pangalan ni Jesus. Sabi po ng Psalm 63 verse 3, "Because your love is better than life, my lips will praise you." Kaya patuloy po natin purihin ang Panginoon at siya ay dakila at tapat, karapat-dapat na sambahin.
dakilang Diyos, sa iyong presensya na patuloy po namin nararanasan. Sa gabi ito, Panginoon, sa amin pong pagkinig ng iyong salita, sa amin pong pagbubulayan ng iyong mga salita, O Diyos, patuloy ka namin maranasan sa pamagitan po. Ibabahagi po sa amin ang aming pastor, patuloy po salita mo sa iyong presensya, maging sa mga kapatid po namin na nasa online, Panginoon, nasa harap ng kanilang mga gadget, patuloy nilang maranasan ang iyong kapangyarihan sa pamagitan po ng mga salita. Purihin ka at kailangan ka, O Diyos, ito ang ating dalangin at ipagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bawat isa. At tunay nga po na we're blessed this evening, and I am also blessed for God has given us the opportunity na may bahagi po ang kanyang salita. So, sa gabi pong ito, we would continue on Psalm 41. This year po, we started with Psalm 29, so matatapos po natin ang taon in Psalm 41. Ang po, nung siya po ay naglikha, patuloy na naglilikha, naisip po kaya natin, no? Bakit may mga taong mas malakas at may mga taong mas mahina? Bakit may mga taong mahirap, may mga taong mayaman? No? Kung naalala po ninyo, nung sinabi ng Panginoon, the poor you will always have with you. Di ba? May nag-anoint sa kanya ng pabango, tapos naghinayang yung mga apostles niya. Sabi niya, kasi yung katumbas mo nung pabango yun is 1 year worth of salary. Magkano po ang minimum ngayon? Let's say 9, 10, or depende no, kung probinsya or hindi. Multiply that no, by 12 or 13. So, it's almost 150,000 pesos yung pabango. Sa atin po ngayon, walang bibili ng ganun. Unless meron tayong mga project dyan sa gilid. Pero, 100,000 pesos na pabango, tapos ibubuhos mo lang. Diba? Then sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya. No? The poor you will always have. Kasi sabi nila, binigyan na lang sana sa mahihirap. Maganda yung yung dahilan. Pero sabi ng Panginoon, the poor you will always have with you. Nung nabasa ko po yun, at every time na alala ko yun, ang naisip ko po ay, ibig sabihin, Lord, lagi may mahirap. As long as in this world, hindi pa dumarating ang Panginoon, lagi may mahirap. No? Kasi the poor you will always have with you. And so the question then doon is, Lord, bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Bakit hindi pwedeng lahat ng mga mananampalataya ay financially mayaman? Bakit even yung mga mananampalataya na kinakapos in terms of budget, no, or pinagkakasya yung income? And then bakit din merong mga malalakas? Bakit ang lalaki physically mas malakas kaysa sa babae? Sabi po ni Pedro sa mga asawang lalaki, consider your wives the weaker vessel. No? So, it talks about physically na mas mahina ang babae, even in sports. Hindi po pwede paglaban sa boxing yung babae at lalaki. Kaya yung mga nangyayari ngayon na yung mga nagkukunwaring babae, tapos isasama nila sa women's sports, sino nanalo? Yung mga lalaki, no? Nagpapanggap na babae. Kasi may advantage talaga physically ang lalaki. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. And so, may tanong noon na bakit may mas malakas, may mas mahina? Ang mundo po merong tinatawag na the survival of the fittest. Only the strong survives. Pag mahina ka, kakainin ka. Dog eats dog. No? Hindi ka pwedeng maging mahina kasi
lalamangan ka ng mga malalakas. And at the same time, may tanong din po, bakit may mga taong, o kukunti lang yung mga taong matatalino? Bakit may mga taong hindi ganon katalino? Di po ba? Bakit hindi tayo pare-pareho ng IQ? And then bakit may mga taong mas malakas o mas mataas naman yung EQ? Mas marunong makisimpatya, mas marunong makaintindi. Ang naalala ko po, ang sabi ni Paul Washer, isa po siyang missionary, no? Sabi niya sa mga anak niya, binigyan kayo ng talino at lakas ng Panginoon para yung mga mas mahina sa inyo, matulungan niyo. Hindi tayo binigyan ng lakas ng Panginoon para ipagmayabang yung lakas natin at ipakita na, ipamukha sa iba na mahina sila. Ang expectation po ng Diyos, kaya binigyan tayo ng lakas, kaya sabi ni Pedro sa mga asang lalaki, consider your wives the weaker vessel. Hindi po baligtad, di ba? Hindi rin niya sinabing pareho kayong malakas, so dapat pantay lang kayo, no? Hindi niyo malalamangan o hindi niyo mapanghihinaan ang isa. Ang sabi rin po ni Paul Washer, kapag ikaw ay matalino, hindi yun para may pagmalaki mo yung galing mo. At ganoon din po yung minsan po sa mga anak ko, pag matataas yung score nila, proud sila sa sarili nila. And then I remind them na yung talino binibigay ng Diyos sa kanila, hindi po para sa kanila. Hindi ka binigyan ng talino ng Diyos para matuwa ka sa sarili mo na with honor or with high honors ka or with highest honor. Hindi para matuwa ka sa sarili mo na may medal ka. Binigyan ka ng Diyos ng talino para matulungan mo yung iba na kinapos doon. Halimbawa po ang doktor, pag nakapagtapos ang isang doktor, hindi niya pagmamalaki sa buong mundo, mga mangmang kayong lahat, wala kayong alam sa medisina. Hindi nyo alam yung mga gamot na iinumin nyo, kailangan nyo pa kami. Ang mga doktor po ay naging doktor para makapagpagamot. Most of the doctors we know, kaya ng doktor sila ay dahil gusto nila, ay mga bata, bakit gusto nila maging doktor? Hindi naman dahil para yumaman, dahil hindi naman po ang doktor ang pinakamayaman, although mayayaman yung mga doktor, no? Mostly. Pero ang mga bata gusto maging doktor dahil para matulungan yung mga may sakit. In Psalm 41, ang sabi po dito, for the choir director, a psalm of David. Again, this is a song. At yung first line dito, it is addressed to the choir director o kung sino man yung maestro. No? Ito yung lyrics, ikaw maglalagay ng mga nota, and then a psalm of David. So it means the writer, the author, the music writer was David. Sa Psalm 41 po, gaya ng ginawa natin sa Psalm 40, titignan po natin ito una sa lente ni David. No? Sa kanyang karanasan, dahil ito ay sinulat ni David. Bago po tayo dumiretso na ilagay o ilagak natin yung karanasan natin sa Psalm 41, mahalaga po na maintindihan muna natin ano ba yung ibig sabihin nung nagsulat. Ano ba yung tinutukoy niya dito? Ano yung gusto niya iparating? And then, at the same time, lalo na po sa awit, no? Yung kasunod pong lente na ating o salamin na susuotin ay ang perspective ng Panginoong Jesus. Bago po tayo. So, paano po? Kay David muna, sapagkat siya ang may akda. And then, next with Jesus, because the psalm, sabi po sa gospel, sabi din po ng Panginoon and the apostles, they were written about Him, about Jesus. Although hindi po alam ni David na yung mga lyrics na ito ay nagfo-foreshadow patungkol sa panalangin ng Diyos ni Jesus, ito po ay ultimately patungkol sa Panginoong Jesus. Sa New Testament po, ang most quoted, nabanggit ko na po ito before, no? Sa New Testament, ang most quoted, ang pinaka may reference sa Old Testament books out of, ilan nga yan? 37. No? 37 books in the Old Testament. Out of 37 books, anong pong book ang ginamit o kinote na pinakamarami sa New Testament?
It is the Psalms. Hindi lang po dahil marami ito. And so when we read and understand the book of Psalms, ultimately we must see it in light of Jesus. Bago po natin ilagak yung karanasan natin dito. Umpisahan po natin sa verses 1 to 4. So, sa verse 1 ang sabi po dito, how blessed is he who considers the poor. Sa gabi pong ito, gagamitin ko po instead na poor ay weak. In other English translations, ang ginamit po dito ay weak, mga mahihina. Kasi pag sinabing poor, mas madalas i-denote yon sa poor financially. Hindi po yon ang tinutukoy dito na financially poor. Although it could mean that dahil yung mga financially poor could also be weak. But mainly, kaya sa ibang English translations po ang ginamit ay weak, yung mga mahihina. How blessed is he who considers the poor. We know this in the life of David sa kanyang karanasan na hindi po naging malayo si David sa mga mahihina. Naging malapit po siya at naging maintindihin at naging hari doon sa mga mahihina. Maalala po natin, he was also considered weak. Hindi po siya, nung siya ay nirepresent ang sarili niya para labanin si Goliath, yung mga kuya niya na sundalo, anong ginagawa mo dito? No? Wala kang training. Tapos sasabihin mo, kaming lahat, di namin matalo-talo to, nanginginig yung mga tuhod namin, tapos ikaw, inututusan ka lang magdala ng baon, bumili ng suka, tapos, no? When Prophet Samuel was also looking for the next king, naghanap siya, pinadala siya ng Diyos kay Jesse. And then, pinakita ni Jesse lahat ng mga matitikas, no, mga malalakas niyang anak. Then sabi ni Samuel, wala sa mga to. May anak ka pa ba? Hindi pumasok sa isip ni Jesse na tatay niya, si David. Hindi niya kinonsider. No, kumbaga sa anak, doon ka lang sa kusina, ha? May bisita tayo. Huwag ka lalabas, huwag ka magpapakita. So hinanap, sino? May anak ka pa ba? Si David, pero ano yun shepherd yun. No? So, kinonsider din mababa si David. So, alam ni David kung ano ang estado ng isang tao na nasa laylayan, na hindi tinitingalaan. Wala siyang, when he was anointed as a king to succeed King Saul, no, everyone was surprised. Ito pala yung magiging hari. Isang utusan ng tagadala ng baon at nagbabantay ng mga tupa. So David considered the poor in the same way that Jesus also considered the poor or the weak. Basahin po natin sa Matthew 9 verse 13. So marami po tayong dito, balikan sa New Testament all throughout the chapter. Matthew 9:13, babasahin ko po. Sabi ng Panginoon dito, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Sinabi rin po ni Pablo in 1 Corinthians 9 verse 22, to the weak, I became weak, that I might win the weak. Ang Panginoong Jesus po ay bumaba sa lupa, hindi po para sa mga malalakas, hindi po para doon sa mga banal na. Bumaba po siya para doon sa mga makasalanan. Ang doktor ay para sa mga may sakit. Hindi po bibisita ang doktor sa mga malulusog. Hindi po mag-expect na may clinic ang doktor o ano pong nararamdaman nyo, anong sakit nyo. Ay, wala po. Malakas po ako. O anong gagawin ng doktor? Paalisin niya. Di ba? Ang Panginoong Jesus ay dumating, bumaba para sa mga makasalanan, sa mga mahihina spiritually. In the same way that Paul also became weak. Ang Panginoon po ay naging mahina. Paano po naging mahina ang Diyos? Di po ba malakas ang Diyos? Di po ba makapangyarihan ng Diyos? Paano siya naging mahina? Nung siya po ay nagkatawang tao. Nung siya po ay nagkatawang tao, hindi po siya singlakas ni Hercules.
Hindi po siya katulad ng Greek mythology na ang nanay niya ay babae, tao, ang tatay niya ay Diyos. Si Hercules po ay isang malakas na tao dahil ang tatay niya ay Diyos. Pero ang Panginoon po hindi ganun. Kasing hina niya ang isang tao, isang ordinaryong tao. Naging mahina po siya para maranasan niya yung mga nararanasan natin bilang isang tao. Ang sabi po, sumunod ay, balik tayo sa Psalm 41, "How blessed is he who considers the poor, Yahweh will provide him escape in a day of calamity." So all throughout this chapter po, we are going to study how Jesus became weak for the weak. And in verses 1 to 4, Jesus who considered the weak was blessed. Kasi sabi, how blessed is he who considers the poor. Again, hindi po siya future tense. Na if you consider the poor, you will be blessed. Hindi po ganun ang sinabi. But, how blessed na siya. He who considers the weak. Paano naging blessed? Ito po yung mga sumunod. Yahweh will provide him escape in a day of calamity. In the times of David, nakita po natin to ng maraming beses kung saan humarap sa pagsubok si David at iniligtas po siya ng Diyos. Meron po ba tayong naalala na pinabayaan ng Diyos si David? Marami po siyang mga pagsubok sa buhay na buhay niya ang nakataya at dumating din siya sa punto na siya ay nadidepress din. Pero meron po bang episode sa buhay niya na pinabayaan siya ng Diyos? Kahit kasalanan po ni David? Wala. Dahil may pangako ang Diyos kay David. Meron siyang covenant. And so, here, Jesus also was able to escape calamity. Ang sabi po sa Matthew verse 4, or he was delivered from the schemes, no, or he was delivered from suffering. So doon nga po nung ang Panginoon po ay nabuhay muli, siya ay iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. In verse 2, Yahweh will keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and do not give him over to the desire of his enemies. Yahweh was delivered from the schemes of the enemies. David was also delivered from the plans. Pag sabi pong schemes, ito yung mga tactics, no? Mga plano na pinag-isipang mabuti. Meron po bang panahon na si David din ay nahulog forever sa patibong ng kalaban? Meron po bang pangyayari na yung plano ng mga kaaway niya ay nangyari at siya ay natalo? Wala. Was there also time when Jesus failed to overcome the schemes of the devil? Meron po bang pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay natalo ng patibong ng kaaway? Wala po. Saan po natin makita yung pinakamagandang pag-overcome niya ng temptation? Sa Matthew 4. When he was in the desert, no? Tapos na yung fasting niya. Last day, doon po siya sinubok ni Satanas 3 times. Hindi po nahulog sa temptation ang Panginoong Jesus. Sino po ang tumulong sa kanya? It was the Holy Spirit. The Holy Spirit was with him then. At ano pong ginamit ng Panginoon? Salita ng Diyos. Hindi niya po sinabing, I will tramp you down. Hindi niya po sinabing, mas malakas ako sa iyo.
Hindi niya po sinabing, I have the power. Ang ginamit po ng Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos. And it is the only way as well para sa atin po that we can overcome temptations. Kung ang ginamit po ng Panginoon bilang sandata para malagpasan ang mga pagsubok, ang mga tentasyon, ay ang salita ng Diyos, paano rin po sa atin? It is also through the Word of God. Sino po ba tayo para ipakita sa Panginoon na, ay hindi Lord, merong mas magaling, may mas malakas na paraan ako dyan para ma-overcome ang temptation. And, take note church, when He used the Word of God, He used it in the context. Bakit po? Yung labanan, yung temptation po ng Panginoong Hesus is not a temptation of the flesh lang. It is a challenge of knowing truly the Word of God. Dahil ang ginamit po ng Diablo, ni Satanas ay salita ng Diyos. So sa atin din po, we would also be tempted not by, sometimes tayo po ay matetempt, hindi po dahil sa kung ano yung sistema ng mundo, hindi dahil sa kung ano yung kaya offer lang ng mundo. But we could also be tempted by twisting the Word of God. Minsan sinasabihan tayo, do not judge me, only God can judge me. Napakadelikado po nun. Mas gusto mo bang judge ka ng Panginoon kaysa sa tao? Mas mabigat po ang hinihingi mong judgment if sinabi mong only God can judge me. Ang sabi rin ni Paul Washer, do not twist the Word of God. Dahil ano pong ginamit ni Satanas? Salita ng Diyos. Pero, sa maling paraan, sa maling kahulugan, konteksto. Ano po ang ginawa din ni Satanas ng serpent in the Garden of Eden? Hindi po ba salita din ng Diyos? Anong sabi ni Satan? Sinabi nga ba ni Lord yan? Hindi po ba? May mga binanggit, yes, ang serpent, ang ahas. Pero ano pong challenge niya kay Eve? Yan ba talaga sinabi ni Lord? Sinusubok niya yung kaalaman ni Eva doon sa napakasimpleng salita ng Panginoon na wala kang kakainin mula sa puno ng kaalaman ng tama at mali. And so, here, Jesus was able to overcome. He was kept and kept alive and was blessed upon the earth. He was not given over the desire of his enemies. In verse 3, Yahweh will sustain him upon his sickbed. In his illness, you restore him to health. Before po tayo so kanina, niligtas ka ng Panginoon mula sa plano ng mga kaaway mo. Sa verse 3, wag po tayong hihinto doon. Baka kasi po gamitin din natin ito lamang na, kapag mananampalataya ka, lagi kang pagagalingin, hindi ka pwedeng magkakasakit. Ituloy po natin anong tinutukoy dito na illness and health. Ano yun? Sa verse 4. Ang sabi dito, as for me, I said, O Yahweh, be gracious to me. Anong sagot? Ano pong sunod sa panalangin niya? Heal my soul, for I have sinned against you. Heal my soul. Hindi niya sinabing heal my body. Heal me from sickness. Ang tinutukoy po sa verse 3 na sickbed and illness and restoration to health is the sins. The effects of sins. Kung yung sakit dito is not just physical, it was the effects of sin. Di po ba pag nagkakasala din ang isang tao, lalo na ang sa mananampalataya, it manifests physically. Kung saan po sinabi rin ni David na nangihina ako kasi nagkasala ako and I wasn't able to confess it until now. In 1 Peter chapter 2 verse 24, so madalas din po itong gamitin, He Himself bore our sins in His body on the tree or on the cross, that we might die to sin and live to righteousness.
by His wounds you have been healed. Minsan, ginagamit lang yung last sentence, by His wounds you have been healed. Pero ano po bang tinutukoy dito na wounds? Nandoon po siya sa verse 24. He bore our sins, that we might die to sin. By His wounds you have been healed. Ano pong tinutukoy dito na healing? Nandun din po sa verse 24. So that we might die to sin and live to righteousness. No? So, kaya napakahalaga po na pag may binabasa rin po tayong verse, tingnan natin anong sinabi nung una, anong sinabi nung sumunod. That we might not also be able to twist the word of God. Kaya may mga iba na nagtuturo. Kaya hindi ka gumagaling, kulang ka sa pananampalataya. Kaya hindi ka magaling-galing sa sugat na yan, sa sakit na yan. Kulang ang pananampalataya mo. Paano po si Pablo? He was given thorn in the flesh. He prayed 3 times. Kulang po ba ang pananampalataya ni Pablo? Paano po yung mga apostol? Namatay po silang martir. Pinatay po sila, hindi po sila na-aksidente, hindi po sila namatay sa katandaan. Hindi po sila namatay sa sakit. Pinatay po sila. Except John. Kulang po ba sila sa pananampalataya? Hindi. Kaya hindi po, minsan we condemn, these teachers, they condemn Christians. Kulang ka sa pananampalataya. Who are we to tell them that? Dahil kapag sinabi natin yon, we are also saying, Paul, also lacked faith. Di ba ba? We are saying also the apostles lacked faith. In verse 4, verse 4 po, balik po tayo ng Psalm 41. So, sinabi niya dito, as for me, I said, O Yahweh, be gracious to me. Heal my soul, for I have sinned against you. In 2 Corinthians 5 verse 21, sabi po dito ni Pedro, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So sabi ko po kasi kanina, di ba, titignan natin ito sa lente ni David and then sa lente ng Panginoong Jesus. So ibig bang sabihin nagkasala ang Panginoong Jesus when He was praying or when this verse was talking about Jesus? Hindi po. Never pong nagkasala ang Panginoong Jesus. So paano nangyari connected yung verse 4, yung panalangin at awiting ito sa Panginoong Jesus? It is in this verse na sinabi ni Pablo. He became sin for us. Inako niya po yung mga kasalanan natin. Wala pong kasalanan ang Panginoong Jesus. He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Napakaganda pong paalala sa atin ito na hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon sa ating mga kasalanan, hindi lang po niya tinanggal. Kinuha niya po yung mga kasalanan natin. Hindi niya po hinubad lang yung madudumi nating damit. Sinuot niya po yung basahan nating damit. Para po tayo ay maging matuwid, malinis sa harapan ng Diyos. And so in verse 4, as for me, O Yahweh, I said, be gracious to me, heal my soul, for I have sinned against you. This was Jesus praying on behalf of God's people. Ang Panginoong Jesus ang nagsabi nito para sa atin. Verses 5 to 9, this now talks about the enemies of David. Sabi po sa verse 5, my enemies speak evil against me. When will he die and his name perish? So, isa-isahin ko po, sa verse 5, or verses 5 to 7, Jesus who considered the weak was bad-mouthed or siniraan.
In verse 5, he was spoken against of his death or slumber, eternal slumber. In verse 6, he was spoken against of slander. In verse 7, he was spoken against of schemes or plans. Sabi sa verse 5, hindi pa ba mamamatay yan? Kailan ba? Nalala ko po yung palabas, yung movie na Luna, about kay Antonio Luna, no, nung pinapatay na po siya, kung napanood niyo po yun, no, pinapatay siya ng mga sundalong Pilipino at nandoon sa taas ng bahay, sa may bintana, nakadungaw yung nanay ni Aguinaldo. Ang tanong niya, buhay pa ba yan or hindi pa ba patay yan? May debate po sa history ng Pilipinas kung pinapatay nga ba talaga ni Aguinaldo si Antonio Luna. Of course, they're both considered heroes. Pero syempre may mga kanya-kanyang politika at hikain po itong mga to. And then also may gobyerno na ng mga Pilipino. So may mga sinusunod sila. At si Antonio Luna po kasi ay medyo mahirap kontrolin. May sarili siyang diskarte, may sarili siyang gobyerno. So anyway, dito yung mga kalaban ay sabi, hindi pa ba mamamatay yan? In Luke 23:18 to 25, sinabi po ito ng mga kalaban ng Diyos. Luke 23:18 to 25, basahin natin po mabilis. But they all cried out together, "Away with this man and release to us Barabbas." So, huwag ko na lang pong basahin. Noong pong pinarusahan, nilatigo na ang Panginoong Hesus at hinarap na siya ni Pilato. Di pa ba sapat? No? Na pinarusahan ko na ito. Nabugbog na siya. Since that year, every year, meron po silang privilege na magpalaya ng isang bilanggo. Baka gusto nyong ipardon na natin siya. Ano pong sabi ng mga tao? Pako sa krus. Ang pakawalan nyo si Barabbas. Patayin. Kumbaga, nilatigo na ang Panginoon Hesus at nang nakita ng mga tao, hindi pa ba patay yan? Buhay pa siya. No? So ang gusto ng mga tao, hindi lang parusahan ng Panginoon Hesus, kundi mamatay ang Panginoong Hesus. Hindi lang po nila gustong mabugbog ang Diyos, kundi mamatay siya. In verse 6, he was spoken against of slander. And when he comes, ito yung enemies, when he comes to see me, he speaks worthlessness. His heart gathers wickedness to itself. When he goes outside, he speaks it. Alam din po natin ito sa buhay ni David, maraming naninira sa kanya. No? Maraming nagsasabi ng hindi maganda sa kanya. At alam din po natin, in the Gospels, no, in Mark 14 verses 55 to 56, nung sinasakdal na po ang Panginoon, nasa korte na po siya ng mga Pariseo, ng mga high priest. Nagpapadala po sila ng mga witnesses na hindi naman nagko-connect. Nagpadala sila ng mga witnesses na baka hindi raw maayos yung notaryo, yung testimony nila. Yung witness ng ganito, no? Siguro isang Pariseo, ito, may witness ako. Yung sabi ng isang Pariseo, may witness din ako. O tapos, di naman sila nagtutugma. No? Pamilya, parang nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Witnesses daw, pero ang gulo-gulo. Kaya dapat nag-a-align yung mga testimonies. So, sinisira ng Panginoon Hesus dahil wala pong makikita talaga. Kaya kahit nagpadala sila ng witnesses, hindi naman talaga totoo yung mga yon. Binayaran lang din yung mga yun, ginamit lang. Para sira pa dahil gusto po nilang makulong, gusto po nilang mabubog, gusto nilang mapatay ang Panginoon. In verse 7, all who hate me whisper together against me. Against me they devise for me calamity. Makikita po natin ito in Matthew 26 verses 3 to 5. Matthew 26, 3 to 5. Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. But they said not during the feast, lest there be an uproar among the people. So, pinagkaisahan siya, pinagplanuhan siyang
patayin. So, alam naman po natin na yung nangyari, nagtagumpay sila doon. But let's continue in verse 8 sa Psalm 41. Against me, continuation po ito ng verse 7, against me they devise for me calamity, saying, a vile thing is poured out upon him, that when he lies down, he will not rise up again. Meron pong mga sa boxing, may mga fighter na ang style nila para manalo is by points. Meron naman pong mga fighter na hindi umaasa sa points. Gusto nila knockout. Gusto nila yung magandang laban. No? Gusto nila yung hindi ba unanimous decision. Hindi by score para sigurado. Kasi alanganin pag sa mga ganyan, di ba? Lalo na kung defender ka, kailangan talaga mas aggressive ka. Kasi pag knockout, walang contest. Panalo talaga. Itong mga kalaban ni David, ganun din ang gusto nila. No? Durog na yan, hindi na yan babangon. Hindi na yan makakabalik. Talo na yan. Ganun din po yung mga kaaway ng Panginoon Jesus. When they thought that Jesus died on the cross, He said, no, meron pong last words of Jesus. Ano yung mga yon? My God, why have you forsaken me? It is finished. Nung yung mga tao po sa paligid niya, hindi naman nila naintindihan, bayad na yung mga kasalanan namin. Hindi naman po gano'n yung naintindihan nila. Nung naintindihan nila, tapos na, patay na siya, it is finished. Ano pa? Father, into your hands I commit my spirit. So, ang naisip na ng mga tao, deads na, patay na ang Panginoon. In fact po, yung mga kasama niya sa makabila, di ba? Pinutol yung mga paa nila para bumagsak na sila kasi kaya nagsusurvive sila, sinusuportan ng mga paa nila para makahinga sila. Pag pinutol na yung mga paa, wala na. Mabibiti na sila, malulunod po sila sa dugo nila. May internal bleeding po sa baga nila. Ganun po namamatay. Hindi po dahil naubusan ng dugo, kundi nalulunod po yung baga nila sa dugo. So, nung ang Panginoon, hindi na po nila pinutol kasi nung sinaksak siya, wala na. Tubig na yung lumabas. At sinabi nila, patay na to, di natin kailangan putulin. Ganon din po yung akala ng mga kalaban ng Panginoon. And then in verse 9, ito po ang pinaka-obvious sa buhay ng Panginoong Diyos. Even my close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. Close friend, ate my bread. Sino po yun? Sinong aakalain ba ni David nung sinulat niya itong linyang to? Ay, nakita ko yung mangyayari sa aking descendant. A king who will sit on the throne forever. May magbibitray sa kanya. Nung sinulat po ito ni David, sinusulat niya ito base sa kanyang karanasan. And yet, in God's sovereignty and by design, David was foreshadowing. Kasi nga po, ang buhay ni David ay prototype ng buhay ng Panginoong Jesus. Kaya nung nangyari po in the New Testament, in the Gospel, basahin po natin, John 13:18. I am not speaking, ang Panginoon Jesus po nagsasalita dito, of all of you. I know whom I have chosen, but the scripture will be fulfilled. He who ate my bread has lifted his heel against me. Ang Panginoon po ay nagko-quote sa Old Testament, specifically sa Psalm 41. Ganun po kagaling ang Panginoong Jesus that He knows every word. That during the perfect time na magko-quote siya, hindi naman po siguro naalala ng mga apostles, Jesus, galing yan sa Psalm 41. No? Familiar yan sa amin? Hindi. They thought it was an ordinary statement. And who lifted his heel against me, that was also prophesied in Genesis. Nung sabi ng Diyos kay Eva, di ba? You will bite his heel, but he will stomp, no?
matatalo mo ang serpent from the seed of Eve. So, alam po natin na dito na si Judas ang tinutukoy. David was thinking about his enemies, but he did not know, no? As every word is breathed out, kinasihan ng banal na espiritu. Wala pong aksidente sa mga sa salita po ng Diyos sa Biblia. Lahat po yan ay kagamit-gamit at may kahulugan. Verse 10, "But you, O Yahweh, be gracious to me and raise me up, that I may repay them." Mahabag ka sa akin. Bakit? Para makaganti ako sa kanila. Para maibalik ko. Mabayaran ko sila sa lahat ng mga ginawa nila sa atin. Di po ba hindi dapat tayo gumaganti? Paano po natin ito gagamitin, no? Kaya kung babasahin po natin yung Psalm 41 na diretso sa sarili nating karanasan, pwede namang ikot yung verse 10. "Be gracious to me." Pray mo, "Lord, mahabag ka sa akin. Tulungan mo ako nang sa gayon makabawi ako sa kanila." So kung yun po, at doon lang, we are twisting the meaning and the context of this verse. Bakit po ito isinulat at sinabi ni David? He was, again, foreshadowing Jesus. All vengeance is not ours. Alam po natin na hindi po gumanti si David. Kahit kay Haring Saul. Kahit yung mga nakalimpos na sa kanya, nung pinalayas, nakalimutan ko ulit yung pangalan. Di ba, nagkudeta si Absalom, tapos meron isang taong nag-usik sa kanya. Then, sabi ng mga sundalo niya, "Patayin na kaya natin to." No? Wala kasi niloob ng taong yan kasi mga sundalo yung kasama ni David. Sabi ni David, yan siya. Pero bago po mamatay si David, ano pong sabi niya kay Solomon? "Naalala mo yung ginawa niya sa akin. Ikaw na ang bahala." Doon po yung vengeance na tinanggap ng taong yon. And so this is not a vengeance to be done by us, but by Jesus. Ang Diyos lamang po ang pwedeng maghiganti. Kaya po sabi sa Matthew 16:27, "For the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father." Ito na po yung prophecy about the second coming. "And then He will repay each person according to what he has done." The first coming of Jesus is full of grace. Hindi po bumaba ang Panginoon nung unang beses para husgahan ng mundo. But in the second coming of Jesus, wala na pong second chance. Wala na rin last chance. Tapos na. Dahil pagbaba po ng Panginoon, He will judge everyone according to his deeds. Paano niyo po tayo, pati po yung mga mananampalataya, huhusgahan niya. Pero ano po yung makikita ng Panginoon, ng Diyos sa atin? The righteousness of God. The righteousness of God. Kaya po tayo ay maliligtas sa paghuhukom. But for those who did not believe, who do not believe in Jesus, ano yung ipapakita nila? Lord, gumawa ako mabuti. Oo, pero kulang yun. Mas higit pa yung kasamaan mo. Kahit pagsamasamahin mo pa yung lahat ng ginawa mabuti sa buong buhay mo, kakarampot yun sa kasamaang ginawa mo, buong buhay mo. And you did that against me. Bawat po kasalanan na ginagawa ng isang unbeliever, it is a rebellion against God. Kung may disobedience po ang isang unbeliever, hindi lamang po ito isang maliit na bagay. Sa bawat hindi pagsunod, sa bawat paglabag sa utos ng Diyos, siya po ay nagkakasala hindi lamang sa tao, kundi sa Diyos na maghuhukom sa Kanya. Kaya matindi po yun. Kaya huwag po natin din sasabihin, "Do not judge me, only God can judge me." Huwag mong i-invite yung judgment na yun. Dahil matindi. Kung tayo lang po at wala yung katwiran ng Panginoon Jesus sa atin,
hindi rin po tayo papasa. At ibabalik po ng Panginoon lahat ng ginawa natin sa Kanya. In the same way din naman po, lahat ng mga ginawa nating sakripisyo para sa Kanya, pagsunod sa Kanya, no? Yun po ay may karampatang reward. So, para maliwanag po, naligtas po tayo by grace, through faith. Wala po tayong ambag doon. Pero, simula po nung tayo ay naging mananampalataya, lahat po ng pagsunod natin, yung mga magagandang bagay na ginawa natin para sa Diyos, i-reward po ng Panginoon yun. Kaya may kanya-kanya rin. Lahat po ng mananampalataya makakarating sa langit. Pero hindi po lahat pare-pareho ang level ng reward. Kung paanong lahat na mapupunta sa impyerno, iba-iba yung level ng parusa, ganoon din po yung mga mananampalataya sa langit. Iba-iba yung level ng reward. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Kristyano na ako, okay na ako. Meron din po tayong desire na I also want to receive that reward. By this I know that you delight in me, verse 11, because my enemy makes no shout in triumph over me. Sabi po ng Panginoon in John 8:29, so malapit na po tayo matapos, John 8:29, and he who sent me is with me. Ang Panginoong Jesus po nagsasalita dito. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Ang sinabi rin po ng Panginoong Diyos during the baptism of Jesus, this is my Son in whom I am well pleased. Pero ang pinili ko pong i-reference ay yung sa John because ang sabi niya, I always do the things that are pleasing to Him. Always and all things that are pleasing to Him. Hindi po natin kaya yun. Kahit ilang beses po tayo mabuhay sa mundong ito, hindi po natin kayang gawin yun. Ang Panginoong Hesus lamang. Kaya ang sabi sa verse 11, by this I know that you delight in me. Verse 12, as for me, you uphold me in my integrity, and you make me stand firm in your presence forever. Sabi po sa Hebrews 1 verse 2, but in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He, I think verse 11 ito. Tama. But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the exact radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. So, dito po, He was placed in the presence of God forever. Nasaan na po ang Panginoong Hesus ngayon? Wala na po siya sa lupa, physically. He's now on the heaven, sitting on the throne, on the right hand of the Father. And then lastly, blessed be Yahweh, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Sabi po sa Revelation 5 verses 12 to 13, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. God will be blessed and will be praised from everlasting to everlasting. Ano po ang ibig sabihin ng everlasting to everlasting? Hindi po yon ibig sabihin ay forever. Ang forever po, explain ko po. Pag sinabing forever, from this point to infinity, to forever. Kapag sinabi pong from everlasting to everlasting. Ang Diyos po ay hindi nasasakop ng oras. Tama po ba? Tayo po ay nakakahon sa konsepto ng oras.
ang Diyos po ay walang umpisa, walang hangganan. Kaya yung konsepto po natin ng oras, ng taon, hindi po yun applicable sa Diyos. But when we say forever, of course, from this point, from our point, sa buhay natin ngayon, until forever. Pero sa labas po ng kahon ng oras, hindi po yun linear. No? Kumbaga sa atin, di ba, 1991, 1992, hindi po ganon. Dahil hindi po nag-a-apply ang ganong konsepto sa Panginoon. So when David said, from everlasting to everlasting, from the time before he created the world, until the time it would be redeemed. Yun po ay may tinatawag yung mga theologians na eternity past and eternity future. Kasi yung eternity po, hindi po siya nag-umpisa, hindi siya mag-uumpisa from the last days. Ang eternity po ay nag-umpisa, hindi po siya nag-umpisa. Hindi nag-umpisa ang eternity. Hindi rin, kasi ang hindi lang natin sa eternity, walang katapusan ang eternity, di ba? Pero wala rin pong umpisa ang eternity. Sa math po, or even sa science, yung mga nag-aaral ng cosmos, ang inisip nilang eternity is may umpisa, and then maaaring walang katapusan. Kaya eternity. Sa atin po, walang umpisa ang eternity, walang katapusan ang eternity. That's why here, Yahweh be blessed from everlasting to everlasting. Dahil lagpas po yun sa sakop ng konsepto ng panahon or oras. Ang Psalm 41 po ay napakaganda dahil kung makikita po natin ito sa karanasan ng Panginoong Hesus, akmang-akma ito sa Kanya. Ito isa sa mga very obvious na reasons or chapter na it talks about Jesus. And when we see it in light of Jesus, doon po natin siya mas ma-appreciate to pray. Because if Jesus prayed this for us, di ba? Pinanalangin niya yung about sa kasalanan natin. We could also pray this about Jesus. So pag nananalangin din po tayo, no? Lalo na po from Psalm, titingnan din po natin, anong connect nito sa Panginoong Hesus? Dahil kung mako-connect po natin siya sa Panginoong Hesus, mas magiging maganda po yung panalangin natin. Paano pong nangyari yun? Dahil yung mga panalangin po natin ay masasagot lamang in Jesus' name. All promises to Him are Amen. Only in Jesus. Kung wala ka sa Panginoon, kahit lumuhod ka sa asin, at ipanalangin mo to kahit i-memorize mo, kung hindi sa ngalan ng Panginoon, hindi yan sasagutin ng Panginoon. Kung yung mga pangako ng Diyos, no? Kung ikaw ay wala sa Panginoon, hindi mo matatanggap yung mga pangako ng Diyos. Hindi pwede. Kahit itaan mo sa nanay niya, sa biological nanay niya, kahit itaan mo para sa kahit sinong patron, hindi yun mararating sa'yo, makakarating sa'yo. It is only in Jesus. Not with Jesus, but in Jesus. Kung nasa Panginoon ka. Amen po ba? Kaya, again po, pag nananalangin tayo, isipin din natin lagi na, Lord, I'm not praying this on my own. Alam ko po na may kasama po ang Panginoong Hesus na nananalangin para sa akin. Amen? Kapag nananalangin po tayo sa Panginoong Diyos, sa Amang Diyos, dadaan po natin sa Panginoong Hesus. Dahil alam po natin, pinapanalangin tayo ng Panginoong Hesus. Dahil ang lahat po ng pangako ng Diyos ay yes or amen in Him. Let's pray. Ama namin Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito, pinasasalamatan. Salamat Panginoon sa buhay ni David. Salamat muli Panginoon sa awiting ito na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagpapatatag Panginoon sa aming pananampalataya sa inyo dahil nakita namin ang inyong kabutihan sa buhay niya
nakita rin namin ito, Panginoon, higit sa buhay ng inyong anak na si Jesus. At nakikita namin, Panginoon, na ang mga panalangin ito ay para sa amin din. In Jesus. Lord, dinadalangin namin na dinggin niyo po ang aming mga kahilingan, ang aming mga daing, ang mga hinaing namin, ang mga desires po namin, Panginoon, ang mga gusto po namin makamit, ang mga nais po namin itaas sa inyo, Panginoon. At alam po namin na ang mga panalangin ito ay hindi sa iisang boses lamang, kundi kasama o sa nakapaloob sa boses ng aming Panginoong Jesus. Alam namin, Panginoon, na nasa tabi mo siya sa kalangitan who intercedes for us. Kaya meron po kaming kumpiyansa at confidence, Lord, na naririnig niyo po ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus dahil kami ay merong access sa inyo. At kung paanong si David ay inilagak niyo sa inyong presensya forever at ngayon din nakasama niyo po ang inyong anak na si Jesus magpawalang hanggan. Alam din po namin, Panginoon, na darating ang araw na makakasama ka namin, Panginoon, magpakailanman. Ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.